Nagretiro man itong si Japet Aguilar, Christian Standhardinger at Poy Eram, ay maraming mga bagong big men na magiging available para dito sa Gilas. At ang isa na dyan ay itong 6'8 center forward na si Brandon Canuelas Roser. Ito si Brandon Canuelas Roser ay actually dapat kasama to dito sa Asian Games. Kaya lang nagkaroon ito ng leg injury at sinabi ni Coach Tim ko na hindi raw talaga po pwede. Pero gusto talaga ni Roser na maglaro at yung eligibility niya ay assured na. Kumbaga hindi katulad ng ibang mga players natin. Yung mga field foreign institute sila Brandon Bates, sila Kit Dato na hindi pa sigurado kung eligible. Ito si Canuelas Roser ay na-cleared na nitong FIBA at ng Asian Games. So po pwede na talaga siya. Ibig niya sabihin, kahit na wala na ito si Eram, si Aguilar at Stan Hardinger, marami pa tayong ibang big men. So bukod dito kay Roser, of course, si Kit Dato, pwede yan, si Luis Villegas, itong si Isaac Go, nandyan rin. At actually, ito nga si Motao Tua, gusto rin kunin ni Coach Tim Cone. So kumbaga hindi tayo magkukulang sa mga athletic big men na po pwedeng gamitin dito sa mga laban ng Gilas Pilipinas. Sa ngayon, kailangan din natin tignan syempre yung posibilidad na itong Gilas ay magiging mas bata at mas athletic. Of course, yung mga veterano kailangan pa rin natin. At nandiyan pa naman si Judmar at itong sila Scotty Thompson, Kai Soto, yung mga regulars kumbaga. Pero, tignan natin yung ginagawa na for example nitong Qatar, nitong China, at itong iba pang mga teams. Mga teenagers pa lamang nilalaban na nila dito sa Asian Games para makapag-prepare ito sa FIBA World Cup. Kailangan siguro ganyan din ang maging approach natin. Mga bata pa mang players ay ilalaban na natin para mahasa kaagad. So by the time na umabot na sila ng kanilang mga 20s, ay masasabi na natin veterano sila sa international competition at handa nang lumaban para makagawa tayo ng paraan at maging consistent ang performance. Kumbaga, huwag tayong masatisfy sa isa lamang gold medal dito sa Asian Games. As much as possible, kung kaya nating idomina ang tournament na ito, bakit hindi? Dahil nandyan naman yung ating mga skill sets na kaya nating gawin para ito ay masakatuparan. Kumbaga, ito si Coach Tim Cone, kung yan ang magiging permanent coach ng Gilas, hindi na magkakaproblema yung mga players sa pag-adjust. At ang katulad ni Brandon Canuelas Roser ay makapag-fit in kaagad. Siyempre, meron pa rin lugar dyan para sa mga traditional big men katulad ni Junmar Fajardo. At ngayon, ang importante dito sa Gilas ay palagi tayong merong supply kumbaga ng mga players na magagamit kapag kinakailangan dito sa mga malalaking torneo. At hindi na katulad nung dati na last 2 minutes lang tayo nagpe-prepare. Dahil ngayon maaga pa lang ay naghahanda na ang Gilas Pilipinas. Gaano kaya katotoo na itong si Calvin Oftana ay mukhang nililigawan na raw ng SMC para makuha nila? Siyempre, alam natin ito si Oftana, isa yan sa mga pillars ngayon nitong TNT at ng national team. At of course, ang focus ng SMC ngayon ay dito sa Gilas Pilipinas. Pero siyempre, kung may pagkakataon na ito si Oftana ay lumalipat dito sa Ginebra kaya, ay magagawa kaya nila ng paraan yan. Alam natin na itong si Japet Aguilar nag-retire sa Gilas pero active pa rin sa Ginebra. Pero kung makukuha ng Ginebra ito si Calvin Oftana, magiging malaking bagay yan para doon sa kanilang line-up at para sila ay lalong lumakas. Siyempre, hindi naman yan basta-basta pakakawalan nitong TNT Tropang Giga. Noon sa FIBA World Cup, medyo nag-struggle ng kaunti itong si Calvin Oftana. Pero ang paniwala ng iba baka dahil yan doon sa sistema ni Coach Jot Reyes na hindi angkop para doon sa gustong laro nito. Kasi dito sa Asian Games nakita natin na nagiging mas reliable na ang laro ni Oftana at naging mas confident na. So iyan ang dahilan ngayon para masabi natin na yung laro ni Oftana ay bagay dito sa sistema na pinapairal ni Coach Tim Cone. Kaya for example, hindi natin sinasabi na mangyayari, pero kung sakasakaling mapunta ito si Calvin Oftana dito sa Ginebra, ay magiging hindi siya problemado sa pag-a-adjust sa sistema ni Coach Tim Cone dahil mukhang hasang-hasa na siya dito. Dahil yun namang triangle offense na ginagamit dito sa Asian Games ay yun din yung ginagamit ng Barangay Ginebra. So hindi na tayo magugulat kung bakit talaga malakas itong Ginebra pagdating dito sa PBA. Ngayon kung sakasakali si Oftana ay mapunta sa Ginebra, babagay siya doon sa lineup dahil of course si Christian Standhardinger sa loob ang laro niyan at ito si Oftana ay sa labas. So magkakaroon sila ng isang outside scoring threat
na magko-complement dito kay Stan Hardinger at kay Jamie Malonzo doon sa iba pa nilang players. Lalong magiging sabihin na natin na team to beat ang Ginebra kung sakasakali. Pero para doon sa umaasa na si Oftana mapupunta kaagad sa Ginebra, medyo malabo yan. Dahil ito si Oftana, of course, ay meron niyang kontrata dito sa TNT Tropang Giga. At kahit mag-expire ang kontrata nito, siya ay restricted free agent. Ibig sabihin yung rights niya ay nandun pa rin sa katropa. So unless mag-offer ng napakagandang package ang Barangay Ginebra, medyo mahihirapan silang makuha ito si Calvin Oftana. Kung gustong makuha yan ni Coach Tim Cone, syempre kailangan balancing trade dahil hindi naman papalugi ang MVP group pagdating sa ganyang klaseng player. So at least ito si Coach Tim Cone na hawakan ito si Oftana dito sa Gilas. At kapag siya ang naging permanent coach ng Gilas, asahan natin na matagal pa rin niya mahahawakan ito si Oftana dahil yan ay malamang na magiging regular part ng Gilas lineup natin dahil sa ganda ng kanyang ipinapakita palagi. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Fly!